So, gospel reflection muna tayo ngayong December 31, 2023. So, Feast of the Holy Family. No, itong year na to natapat din sa December 31 yung nadawa nito, yung Feast of the Holy Family. Well, yun na nga yun, di ba? It's all about family, yung gospel ngayon, di ba? At tayo mga Pilipino ay talagang sumusunod dyan. Kasi meron tayong mga na inaalagaan yung ating mga magulang kahit sa kanilang pagtanda. Pero ang masakit na yun, currently, may mga magulang na ginagawang investment yung kanilang mga anak. Di ba? Which is hindi naman dapat. Dahil, tinutulo, may utang na loob sa atin yung ating mga anak at kailangan natin silang, kailangan nilang, yun na yun eh, out of love, pero hindi naman ibig sabihin na gagawing investment yung anak mo. Lahat inasa mo sa anak mo. I mean, may mga kabataan na hindi na naranasang maging bata dahil ginagawang investment ng mga magulang. Hindi dapat. It should be the parents who are working for their children dahil yun ang kanilang responsibilidad. Yun na nga yung sinasabi may quote si Maylin Diso na hindi dapat ginagawang investment yung mga anak, which is tama. At sinabi naman din ni Vice Ganda na kung wala kang pera, hindi ka dapat magpamilya. Kasi kawawa yung mga bata. Yun na nga yun, puro sa pamilya, may mga magkakamag-anak na nag-aaway dahil sa pera. Minsan yung sinasabi nga sa Quiapo Church, nagkakademandahan pa. Sa sitwasyon ngayon, mahirap eh. Kaya kailangan umunawa ka na lang. No? Kasi minsan mga kamag-anak mo pa yung tatalo sa'yo. So, yun yung ating model, yung Holy Family of Nazareth. No? Hindi naman sinabi ni Mama Mary kay Jesus na pagtanda ko, di ba? It was Jesus' own way of taking care of his mother. Parang kay Lord galing mismo na alagaan yung kanyang ina. Di ba? At siyempre, yung pagiging magulang hindi naman nawawala yan. Hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa tuwid na yung dalawang paa mo, magulang ka pa rin. Kasi may mga in-laws na pinanghihimasukan yung may asawa na yung kanilang mga anak. Parang nanghihimasok. Imbes na suportahan na lang at i-guide ng tama. Diba may mga in-laws na, may mga mag-asawang naghihiwalay dahil sa mga in-laws na nakikialam, yung pa isa. So yun sana yung makita natin na yung ating role model is yung family. Kumbaga, karamihan kasi ng pamilya ngayon toxic dahil sa pagiging moderno. Unang-una, yun lang tatandaan nyo, hindi investment yung mga anak nyo. Yung mga anak nyo is dapat, mga anak naman, may responsibilidad din kayo na sundin yung mga magulang nyo. At bigyan sila ng parangal dahil at bigyan ng importansya yung pagpapaaral at pagpapakain sa inyo. Yun. So, yun lang naman yung ating gospel reflection ngayong araw. So, yun lang po.